Journey ni Apostol Pablo at saka ni Paul. Ang aking assignment sa inyo is very simple. No? Ano yung ating assignment? Ang sabi ko sa inyo ay nagkahiwalay si Bernabe at saka si Pablo. Dahil ayaw isama ni Pablo si John Mark. Dahil si John Mark ay iniwan sila sa Pampilya ng Perga. Pero despite the fact na iniwan sila ni John Mark, gusto pa rin isama ni Barnabas si John Mark. Dito sa second missionary journey, napakalinaw ng sinabi ng Bible. And there was a sharp disagreement between Paul and Barnabas. That's why Paul took Silas and Barnabas took John Mark on their second missionary journey. So let us discuss. Bakit kaya pinagpilitan ni John Mark na isama? Bakit kaya pinagpilitan ni Bernabe si John Mark na isama? Muli, kahit na siya ay nag-iwan sa kanila sa Perga ng Pampilya ng first missionary journey. Ano sa tingin ninyo, mga kapatid? Pastora, paki-note lang yung mga sumasagot, please. So, ano po ang reason kung bakit pinilit ni Bernabe na isama si John Mark kahit ayaw na Apostle Paul? Na sinacrifice ni Apostle Paul yung relasyon niya, ay sinacrifice si Bernabe yung relasyon niya kay Apostle Paul at sa katagumpay na nakamit nila ng first missionary journey. Ano sa pantahan nyo? Bakit nagpilit si Bernabe? Kaya nagkahiwalay sila ni Pablo. Sige po. Ready po akong tumanggap ng mga sagot. Good evening po. Good evening, Pastor Sandy. Good evening po. Ay, good evening po. Okay, gandang lalaki naman, pambe. Chip, balita. Ano po? Sige. Opo. Sige. Yung reason po doon kasi magpinsan po si Bernabe at si John Mark po. Meron ka bang katibayan dyan? Ayun po yung nakalagay po doon sa sa nabasa ko lang po na history. Ay, okay. Pero doon sa Facts na last time na lesson po nung first sem po. Pero ano ang katibayan natin? Is there any proof? May proof pa tayo na sila ay magpinsan. Meron po, wala. Meron mo po Bible, mama? Anybody? May proof po ba kayo? Nakalimutan ko yung verse. Anybody? May gusto sumagot? Tama, sinabi ni ni ano. Meron po, Pastor. May ano po. May katibayan. Kumbaga meron pong supporting sa Colossus 4:10 po. Sabi po dito, kinukumusta kayo ni Aristarco na bilanggoring kasama ko at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol naman kay Marcos, meron ng TV na sa inyo. Hanggapan pagdating niyari yan. Okay. May maliwanag po mga kapatid ko na katibayan na si Bernabe at saka si Marcos ay magpinsan. Okay. Ano sa tingin ninyo ang dynamics na nangyari dito sa pagitan ni Pablo? Ano kung magpinsan? Masapat ba 'yon para iwanan ni Bernabe si Apostol Pablo na mag-isa? Tama sa Colossians 4:10, malinaw po sinasabi doon, magpinsan si Marcos
at saka si Bernabe. Ano sa tingin niyo ang reason? Let us toy with this problem, seemingly problem sa pagitan ni Pablo at saka ni Marcos. Eh ano kung magpinsan? Ibig sabihin, porque ba magpinsan tayo kahit na mali, kailangan pa rin suportahan. Ano tingin mo? Pastor Jaisel, ano tingin mo? Sa akin po, Pastor, bukod po dun sa relasyon po nila na magpinsan po sila ni Barnabas po. Nandun din po kasi yung karakter ni Barnabas na parang binibigyan niya po ng ikalawang pagkakataon si Juan Marcos dahil dun sa nangyaring pagkakamali niya po dun sa na ginawa niya dun sa Pampilya, na siya naman pong ikinaayawan ni Apostol Pablo, kasi si Apostol Pablo po is mas stricto po. Kumbaga nakatuon po sa kanya na yung mga kasama niya sa ministeryo is maaasahan po. So dahil yun po yung mga pinili nilang tatayong leaders o mga kasamahan po nila na doon sa ministeryo nila. Pero sa kabila man po nung matinding pagtatalo nila, nagkaroon naman pong mas magandang kinalabasan kahit po na even yung relasyon nila ni Barnabas ay hindi naging maayos. Pero eventually po, dahil nga po sa kanilang misyon na ipahayag ang mga salita ng Diyos sa maraming bayan at bansa, mas lumawak pa po yung na ministeryo nila dahil dun sa paghihiwalay nila na yun. So sa Okay. kabila man po ng komplikasyon na yun, meron pa rin pong magandang naidulot o may purpose pa rin po ang Panginoon dun sa mga nangyaring bagay. Okay, kinakailangan kasi ah hindi ako teacher niyo sa hermeneutics pero kinakailangan kasi tingnan natin dito yung isang puntos. Okay, magpinsan sila. Ang tanong, may reason ba si Apostol Pablo para hindi isama si Bernabe? It seems na may reason. Kasi sa punto de vista ng pagsasalita ni Apostol Pablo, malinaw na ang basis, according kay Luke na sumulat ng Acts, ang basis sa Apostol Pablo iniwan sila doon sa Pampilya. At dahil iniwan sila, hindi pwedeng pagtiwalaan si Juan Marcos. So, malinaw na may kadahilanan si Apostol Pablo para hindi isama si Juan Marcos. Pero bakit hindi tiningnan ni Bernabe yun? Huwag nating tingnan yung puntos ng second chance. Kasi it is about the ministry. Pagdating sa ministry, yung second chance, binibigay natin kapag meron tayong considerable na ebidensya na nagbago na ang tao. Diba? Pero sa punto de vista ito, bakit ayaw pa rin ni Pablo? May nakikita ba siyang change? Mga kapatid. Sa tingin ninyo, may nakita ba siyang change? Hello. Ay, mga pastor. May nakita ba siyang pagbabago, mga kapatid? Kasi kung may nakita siyang pagbabago, pwede natin sabihin na, sige, sama na natin. Kasi may change eh. Pero sa tingin ko, wala naman siya nakitang pagbabago at that point in time, kaya ayaw niya isama. Ano sa tingin niya, mga kapatid ko? Pastor, reaction lang po sa akin. Sige, tama. Okay lang yan. Pastor Ho pa, paki-record lahat. Okay, sige. Nabanggit nga po kanina na si Mark, yung sumulat nga po ng Marcos, at ito si Bernabe ay magkamag-anak. At Magpinsan. Sabi sa Colossians magpinsan po 4:10. sila. Ang isa ko po nakikita ko doon, sa tingin ko, mas binigyan nila ng priority yung lugar nila, yung Cyprus. Kasi lugar nila yun eh. Parang yung damdamin na gusto nilang i-save yung kanilang lugar. At
yung pagkakaroon nila ng sa side naman ni Pablo na gusto niya dito sa lugar na ito, yung sa kanyang second mission kasi nanggaling na po sila doon eh. Pero sa tingin ni Sige, ang balak nga nila, sabi doon sa una, di ba? Let us visit again the churches. So sa madaling salita, they have agreed together na bibisitahin nila muli ang mga churches. So uulit-ulit sila bumisita doon sa mga simbahang naitayo na nila. Di ba? So nagkasundo sila doon eh. Hindi lang sila nagkasundo doon sa kung sino ang isasama. Di ba? Hindi sila nagkasundo doon. Sino isasama? Tingnan nyo ang text natin. Ang text natin, nagkasundo sila, sabi nila, let us visit the churches. Pero, anong nangyari? Nagkasundo sila, pero yung magiging magiging kasama nila, hindi sila nagkasundo. So, sige, tingnan natin. Ano sa tingin ninyo ang dynamics between the two? Hello? Baka po may nakita siyang potential kay John Mark po. Kaya mas pinili niyang Okay. Kaya nga, siguro dapat may makikita rin dito si Paul. Diba? May makikita din dapat dito si Paul. Ha? Come on. yung character siguro. Character. Okay, sige. Sister Joanne. Okay, magandang gabi po, Pastor. Para po sa Magandang akin. gabi po siya. Are you joining from Davao? Yes po. Okay. Kaya Well, po, welcome. pasensya na hindi po yung Tagalog ko hindi po tuloy-tuloy. Okay, no problem. Minsan po parang may gusto akong sabihin, hindi ko po ma-explain kasi nga hindi ako sanay sa Tagalog po. Kaya, pero Say it in English kung hindi mo kaya. No? Walang problema doon. okay, Pastor, sa naintindihan ko po dito, ayaw na ni Pablo na isama si John Mark kasi wala na siyang tiwala, wala na siyang trust kay John Mark sa commitment niya sa ministry po. And then yung pinsan niya na si Barnabas. Barnabas. Gusto niyang isama. Siguro po may bias siya kasi pinsan niya. Okay. Totoo yan, Sister Joanne. Bias talaga dito si Bernabe. No. Wala naman kasi dito malinaw na ebidensya na nagbago na si John. Kasi kung may malinaw na ebidensya, ang unang-unang sasang-ayon doon sa sinabi ni Bernabe ay si Pablo. Di ba mga kapatid? Though our God is a God of second chances, pero kinakailangan patunayan mo muna yung para bigyan ka ng Diyos ng second chance. Pero dito, hindi nakita ni Pablo na ready na si John Mark para sa second chance. So sa madaling salita, hindi niya isinama si John Mark. Sinama niya si Silas, si Bernabe, sinama niya si Mark. Pero ang tanong, ito, nagkasundo rin ba si Apostol Pablo at saka si Mark? Second follow-up. Ayan. Nagkasundo ba? Yes po tayo, nagkasundo po sila tayo. Talaga? Opo.
Kung mababasa po natin sa 2 Timothy 4:11, ang sabi po doon, sa kalaunan, nagtagpo muli po yung landas ni Juan Marcos at ni Pablo po. Tapos nakita na po ni Apostol Pablo, nakapakipakinabang na po, na katuwang si Juan Marcos dun sa ministeryong tinawag po para sa kanya. O sabihin mo, anong talata yun? Sa matatagpuan, tama, sa 2 Timothy. Anong talata? 11 po tayo, 2 Timothy 11. O hindi verse yun, pero yung chapter, ano? Ay, 4:11 po. O sige, pakibasa. Sabi po sa ikalawang Timoteo 4:11. Nasaksihan mo ang pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia at Iconio at Listra. Napagtiisan ko ang mga ito sa lahat. Ay, 11. 2 Timothy. Tama ang verse, pero yung pagkabasa, hindi. Wait lang. 2 Timothy. Hindi, ito 4:11. Ito. Si Lucas. Ayan, sorry po. Ito po, Sige. sabi po si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Okay, maganda. Remember, mga pastors, we do not make assumptions. Remember, kapag tayo ay nagtuturo, kinakailangan may mga katibayan. Napatunayan natin na magpinsan si Bernabe at saka si Juan Marcos. At talaga napatunayan din natin talaga na ang laki-laki ng galit talaga ng paghindi ni Pablo kay Juan Marcos. Na kinakailangan magsiwalay sila ni Bernabe. Ang tanong nga ito, malaki ba utang na loob ni Pablo kay Bernabe? Yes. Kasi si Bernabe ang nagdala sa kanya sa Antioch. Si Bernabe ang nagpakilala sa kanya sa grupo ng mga Kristiyano upang tanggapin siya. Despite the fact na siya ay isang persecutor ng church. Kaya ibig sabihin, kung ang pag-uusapan ay ang utang na loob, pwede na siguro isa-isang tabi ni Apostol Pablo ang utang na loob niya kay Bernabe. Ay, yung pagkukulang pala ni Marcos dahil sa utang na loob niya kay Bernabe. Anong makikita natin dito? Dito makikita natin ang isang bagay pagdating kay Pablo. Na para kay Pablo na dapat nating tularan, ministry is non-negotiable. Yan malinaw yan. Ministry is non-negotiable. Kahit sino pa yung kausap natin, kahit sino pa ang pinagkakautangan natin ng loob, hindi tayo dapat magbe-bend pagdating sa ministry. Even to the point, remember, sila ang kauna-unahang mga missionary. Even to the point na magkahiwalay sila ni Bernabe. Kasi para kay Apostol Pablo, kung titingnan natin yung zealousness ni Apostol Pablo, malinaw na Apostle Paul was so zealous kasi nung siya nasa Judaismo pa, pinapatay niya nga si Esteban nga ang una niyang pinatay. At saka huhulihin niya pa. So, zealousness is actually not a question pagdating kay Apostol Pablo. No? Kaya nga, kung titingnan natin dito, si Apostol Pablo ay isang talaga manggagawa na nakabase siya sa tinatawag na integridad ng manggagawa ng isang ebanghelyo. No doubt, talagang hindi niya pinagtitiwalaan si Juan Marcos because of the previous incident in Perga o Pamphylia. Tama siya doon. Pero may isang bahagi dito na napakaganda kay Bernabe. Ano yun mga kapatid ko? Tama yung sinabi ng isang kapatid natin kanina na binibigyan ng second chance. Pero, pag sinabi natin binibigyan ng second chance, gusto ko rin linawin sa inyo na si
Si Juan Marcos kasi, ang nanay niya, ang siyang may-ari ng bahay na pinagtitipunan ng mga alagad sa Jerusalem. Kaya nakakatuwa eh. Si Bernabe dapat nasa Jerusalem nagme-ministry. Si Juan Marcos dapat sa Jerusalem nagme-ministry. Si Pablo dapat sa Jerusalem nagme-ministry. Pero dinala sila ng Panginoon sa Antioch. Why? Because binibigyan ng Panginoon ng isang magandang foundation ang missionary ministry ng buong iglesia. At pinag-usapan natin na hindi po pwedeng mag-ministry for mission ang Jerusalem dahil bat-bat ito na napakaraming pagsubok. Nandoon yung 4 na oposisyon, nandoon ang tagutom, at nandoon ang maraming mga bagay na nagsisilbing kakulangan sa kanila. Sinabi ko sa inyo, di ba, 3,000 sila doon, naging 5,000, dumami sila, dumami. Pero nagkaroon ng persecution, nangatakot yung iba, nagsiuwi sa kanilang mga bayan. At marami ang mga umuwi sa Antioch. Maraming umuwi sa ganitong bayan, maraming umuwi doon. Kaya ano natira sa Jerusalem? Mula na, mga apostol na lang. Sila Santiago na lang na beheaded pa, napatay pa. No? At ang ibang mga alagad katulad nila Pedro. Kaya nga kahit na si Felipe, mga kapatid ko, di ba? Saan punta si Felipe? Sa Samaria, doon siya nangangaral. Remember balik-aral lang natin to. Sa Samaria siya nangangaral. At nung tumanggap ang mga Samaritano, anong ginawa nila Pedro? Pumunta sila doon para ipagpatuloy ang pangaral. Because, according to the hierarchy, sila Pedro kasi mga apostol, nangangaral hindi naman si Felipe. But dito makikita nyo rin isang napakagandang bagay. Ano man ang position nyo sa church, being a share of the gospel is actually a privilege of every Christian. Kaya kung minsan nagbabago tayo no? Di ba mga Baptist nating kapatid, kung minsan sinasabi nila, hindi pwedeng babae mangaral. Di ba? Kaya ikaw ay hindi ka inordinahan, hindi ka pwedeng magganito, magganyan. Hindi how could you hold the movement of the Holy Spirit? And one classic case is Philip. At ginawa niya, pumunta siya at sinabihan siya ng Espiritu Santo, pumunta ka doon sa road of Damascus na kung saan ay nagkakarwahing Ethiopian eunuch. At doon puntahan mo at sharean mo ng salita ng Diyos. And then, matapos siya mabautismuhan, tinangay siya ng Holy Spirit sa Azotus. Doon naman siya nag-preach. Kaya diakono lang sila, Stephen preached and died. Philip preached. Diba? Si John Mark nga, wala nga sa posisyon Only he was chosen by Bernabe o Barnabas as Paul sumama sa kanya sa first missionary journey. But he failed. Ang gagandahan lang kay Bernabe, siguro fueled na sila ay magkapatid, magpinsan. Bisambo siguro sila, fueled by that. And fueled by the kind heart na nagbibigay ng second chance, kinuha ni Bernabe si Juan Marcos. Pero napapansin niyo ba mga kapatid? Alam ko binasa niyo na ito ng buo. Yung second missionary journey nila, hindi nabanggit si Bernabe at si Juan Marcos. From second missionary journey hanggang third missionary journey, wala tayong makikita doon kundi puro si Apostol Pablo. Walang Bernabe. Kaya parang kuminsan, tingin ko, bias si Lucas ang sumulat Kasi puro Bernabe, puro Apostol Pablo ang kanyang binanggit. Wala man siyang binanggit na Bernabe at Marcos. Ngunit, nakita ni Pablo ang kakayahan ni Marcos. Matapos na siya ay isama ni Bernabe, hindi natin alam kasi hindi sinulat Diba? Kaya nung siya malapit nang mamatay, nung sumulat siya kay Timothy, ang sabi niya, si Lucas na lang ang kasama ko dito. Therefore, the writer of Luke and the writer of Acts actually is with Paul. Si Lucas na lang daw ang kasama niya sa 2 Timothy 4:11. At ang sabi niya kay Timothy, paparituhin mo si Marcos sapagkat siya ay kapakipakinabang sa akin.
doon malinaw na may reconciliation between Paul and John Mark. And finally, being the elder, si Paul ay nagsabi kay Timothy na, si John Mark, papuntahin mo dito. I need his help. So, hindi natin alam ang istorya. Pero yung statement, conclusive statement ng Apostol Pablo ay malinaw na na nakita niya na tama pala si Bernabe by giving a second chance. Not only because they're cousins. Dahil kasi napatunayan niya na John Paul, sorry, si John Mark ay redeemed himself from his first failure. Na-redeem niya ang kanyang sarili sa first failure. Dahil hindi niya iniwan ang kanyang pinsan, si Bernabe. At bandang huli, nung mabalitaan ito ni Paul, sabi niya, magaling to si John Mark na umasenso na ang kanyang ministry. Sige, papuntahin mo nga dito sa akin dahil kasi ako na lang ang nag-iisa eh. O, diba? Okay. So, ang tanong ay ito. Ano ang magiging comment ninyo sa pinag-usapan natin? I want your comment. Gusto raw, paki-record yung mga magko-comment. Any comment? May masasabi po ba kayo, mga kapatid, doon sa ating tinalakay, no? So, hinalihaw natin ang Bible, tinignan natin yung assignment ninyo na nakaraan. And we found out na totoo pala, no? Magpinsan sila. At nakita natin kung paano binigyan ng pagkakataon ni Bernabe si John Mark at kung paano ni-recognize ni Paul si John Mark bilang isang nag-mature na manggagawa sa ubasat ng Panginoon. Okay. Natutokso po ako na magkaroon ng tinatawag na in-depth na pag-aaral sa Acts pero hindi po akin ang subject na ito. Kaya sa gabing ito, iiwanan natin ito. Dadaanan lang natin na mabilis. No? Para sa susunod, pag-usapan na natin yung 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, at saka Ephesians. Hopefully. No? Kasi nakakatokso kasi pag-usapan din ang Corinthians. No? Pero it is a separate subject. My question po. Wala na po kayong question? Okay, kasunod naman ito ay ang second missionary journey. Medyo bibilisan natin ang konti. At lumakad si Pablo at saka si Silas at sila ay pumaroon sa malalayong lugar, etc. hanggang dumating sila saan sila dumating? Okay. Syria. Ang sabi po ng Bible, sila ay naparoon sa anong bayan? Syria, Cilicia. Mga kabsat. Okay. Sa chapter 16, ang sabi ng ganito, at pumaroon nga si Apostol Pablo sa Derbe at saka sa Listra, na kung saan, pasensya na po kayo kung inaantok ako, no? Hindi po ako nakatulog kagabi kasi, kung saan nakatira ang isang lalaki na Timothy ang pangalan. Ang nanay niya ay isang Hudyo, naman ang nampalataya mo, itong tatay niya ay Griego. Kaya nga, yung mga kapatiran sa Listra at Iconio ay maganda ang pagsasalita tungkol kay Timothy. Magaling daw siya. Kaya ang ginawa ni Pablo with Silas, inaya niya si Timothy at isinama niya sa misyon. At pero bago yon, tinuli niya muna. No, kasi nga, dahil Griego, tatay hindi tuli.
tinuli niya muna para ika nga walang maging hadlang. Okay? Kaya nagpatuloy si Pablo, tumungo siya sa Phrygia, sa Galatia, pero pinagbawalan sila ng Banal Espiritu Santo na mangaral sa probinsya ng Asia. Nang dumating sila sa border ng Mysia, they tried to enter Bithynia, pero pinagbawalan din sila ng Espiritu ni Jesus. So sila ay pumunta sa Mysia hanggang Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God has called us to preach the gospel to them. So ang tanong ko mga kapatid, ilan na ang kasama ni Paul? Silas, Timothy, and walang gusto sumagot. Ilan lang kasama ni Paul? Si Silas, si Timothy, at sino? Nakuha, mga kapsat ko hindi nagbabasa. Sabi, after Paul had seen the vision, verse 10, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Sino mga kasama ni Paul? Si Luke Kapatid. yata. Ayun, si Luke. So, apat sila. Paul, Silas, Timothy, and Luke. Yung writer nito. Kaya maintindihan. Kanina ko lang binanggit sa inyo na itong Lucas na ito walang binanggit kundi si Pablo kasi wala siyang alam doon sa ginawa ni Bernabe at saka ni Juan Marcos. Kasi paano niya malalaman? Kasama Kasama siya niya. ni Pablo. Pagkalayo sila, naghiwalay kasi Pablo. Okay. To make this story short, sabi nga yan, pumarito kayo sa akin, sabi ganyan ng Macedonian believer sa palaginip. Kaya sabi ng Biblia, mula sa Troas, sila ay naglayag pamunta sa Samothrace at nung kinabukasan, nagpunta sila sa Neapolis. Mula sa Neapolis, nag-travel sila sa Philippi, a Roman colony and the leading city of the district of Macedonia. And we stayed there for several days. Ibig sabihin, ito yung malinaw na sinasabi ko mga kawan. May plano tayo, pero always remember, may constant na plano ang Panginoon. Kaya nga tatandaan natin, there are 3 constant variables sa ating ministry. Number 1 is the gospel. Hindi pwedeng baguhin yun. Number 2 is the role of the Holy Spirit. Hindi pwedeng alisin yun. And number 3 is the perfect will of the Lord for mission. Hindi pwedeng baguhin yun. Kaya tayo, susunod lang tayo kung saan tayo nililid ng Holy Spirit. Kaya mapapansin nyo dito, twice silang pinagbawalan ng Holy Spirit na tumungo sa mga lugar na balak nilang puntahan. Isa sa Asia, ikalawa sa Bithynia. Dahil sabi ng Bible sa chapter 16 verse 7, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Kaya tayo mga pastor, dapat patutuhan natin na sumunod sa banal na Espiritu Santo. Pag sinabi ng banal na Espiritu Santo, hindi. Bakit? Kasi mabibigo ka lang pag pinilit mo ang iyong gusto. Kaya sa second missionary journey, ang 4 na ito, Pablo, Silas, Timothy, at saka si Lucas, ay naparoon sila sa Philippi.
No? Ika nga doon sa Caesarea, sa Macedonia, no, Philippi, ay naparoon sila. At nung dumating ang tinatawag na ah, na vision na ito, pumaroon nga sila sa Philippi. At nung dumating sila doon sa unang araw ng Sabat, nagpunta sila sa labas kasi ito ay isang prominenteng Roman colony. Ina-assume nila na merong synagogue doon dahil maraming Hudyo. Siyempre, pag may Roman colony, it's a city. Maraming Hudyo. Pero nagulat sila. Walang synagogue. Kaya nga nung pumaroon sila at walang sinagoga, tiningnan nila yung gate ng city na malapit sa ilog. Kasi daanan yun eh. Doon nagpupondo yung mga Roman na mga sasakyan at dagat. Maliliit lang naman yun. So, panahon natin parang battle lang yun. Nang pumaroon sila, nakita nila ang isang grupo ng mga babaeng nananalangin sa tabing ilog. At nagsalita sila sa mga babae at sabing ganyan po sa Pablo. Ay sabing ganyan, habang sila nagsasalita, sinabi niya, bakit walang sinagoga dito, ba't hindi kayo nag-aaral doon? Ang sabi ng babae ay, paano kami magtatayo ng sinagoga? Kulang ang mga lalaking Hudyo para itayo ito. Kasi sa Judaism, ang pwede magtayo lamang at magbasa ng mga lumang aklat na lumang tipan ay mga lalaki. Pag kulang ang bilang, hindi po pwedeng matayo ang isang sinagoga. Kaya ang mga babaeng Kristiyano o mga babaeng Hudyo na naroroon ay nagnanalangin lang sa tabing ilog. Ganun kasi ang ginagawa talaga kahit nung panahon ng Babylonian captivity, ang sabing ganyan ng mga Hudyo, by the waters of Babylon, we sat and wept because we remember Zion. Kaya pag may water, doon nananalangin pag walang tinatawag na sinagoga. And to make the story short, dahil walang lalaki, nagturo si Apostol Pablo. At ang unang convert doon ay walang iba kundi si Lydia na isang Krisyante. dealer ng mga Tela. cloth o yung mga habi mula sa Tiatira. Siya sumasamba sa Panginoon pero hindi niya pa nakikilala ang Panginoon. Kaya nung pinahayag ng Panginoon sa kanya through Paul ang mensahe tinanggap niya. At sabi niya, kung tinatanggap niyo kaming mga mananampalataya ng Panginoon, dumito muna kayo sa aking bahay. At sila ay nakumbinsi na pumaroon nga sa bahay na iyon. Lagi sila nagpipray doon sa Philippi. Hanggang nagkaroon ng mga tinatawag na mga oposisyon katulad ng babae na sinasaniba ng masamang espiritu na kanyang nirebuke na eventually ay naging cause ng problema. Okay. Ito yung second missionary journey na yan. Hanggang sa pumaroon sila at sila ay hinuli at sila po ay pinagkahagupit hanggang sila ay kinulong. Pero habang si Paul at Silas ay nakakulong, siguro nakatakas si Timothy at saka si Lucas. Habang si Paul at Silas ay nakakulong, kumakanta sila. At ang pintuan ay nabuksan. Pero nung papatayin na ng gwardiya, kasi ang gwardiya, pag natakasan ka, hindi ko papatayin. Yun ang nangyari kay Pedro eh. Natakasan siya, ni Pedro yung 12 gwardiya, kaya pinapatay sila. Okay. Kaya nung papatayin na ng jailer ang kanyang sarili, magsasaksak na dahil kasi akala niya natakasan siya ni Paul at saka ni Silas. Ano sabi ni Paul? Huwag mo saktan na iyong sarili, nandito kami lahat. At dahil sa nakita ng jailer na nandun sila lahat, takot na takot siya at sinabi niya,
anong dapat kong gawin upang maligtas. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Ito yung pamosong lagi natin kinukote, no? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Okay. So sa pagpapatuloy natin mga kapatid, ay napalaya din sila bandang huli, tinulungan pa sila ng jailer, at dito mga kapatid ko, ay nung humarap na siya sa magistrates, sinabi ni Apostol Pablo, dito yan sa lugar na Pilipay, na siya ay isang Roman citizen. Kaya natakot ang mga opisyal at mga mahistrado sapagkat kinulong nila ng walang paglilitis ang isang Roman citizen. Ganyan kalakas ang kapangyarihan ng isang Roman citizen. Kaya sila ay pinalaya. Okay, no? Pagdating sa chapter 17, umalis na sila sa Pilipay, tumuloy na sila sa Amphipolis. Recording in progress. Dapat nagbasa ng scriptures, ipinaliwanag ang tungkol kay Jesus na naayon sa sinasabi ng lumang tipan. Maraming mga naligtas at mga karamihan ay mga Griego at ilang mga babaeng prominente sa syudad. Pero ang mga Hudyo ay mga jealous o yung tinatawag natin nagsiselos. Nung nandun sila sa tahanin ni Jason, no, ang ginawa nila ay dinala nila si Jason mula sa labas at pinagbubugbog nila. At sabing ganyan, itong mga lalaki nakatira sa iyo ay nagsisimula ng gulo. Kaya sinasabi nila na dapat silang huwag sumunod sa mga decree ni Cesar. At nung marinig ito ng mga city officials, sila ay nagkagulo. And they made Jason and the other postman and let them go. No? Kaya nga nung gumabi na, pinalakad na sila Apostol Pablo papuntang Berea. At on arriving there, they went to the Jewish synagogue. Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, sapagkat tinanggap nilang mensahe ng may maluwag na puso, pero hindi nagwakas doon. Tiningnan din nila ang scriptures kung totoo nga sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya maraming mga sumampalataya pumunta sa Thessalonica, no? Ngunit si Silas at saka si Timothy ay naiwan sa Berea. So si Silas at saka si Timothy naiwan sa Berea para magturo. Pero si Lucas ay sumama kay Pablo at si Pablo ay nagpatuloy. Okay. Habang hinihintay ni Pablo sa Athens, may malaking distress na nangyari doon. At involved dito yung mga tinatawag na Epicurean. Okay, no? At dito nakipagtalo si Apostol Pablo. At dito nga yung tinatawag na ipinakilala niya yung Diyos na hindi nila nakikilala. No? Pero siya ay hindi tinanggap ng mga Epicurean. So forth and so on. So lalaktaw na tayo mga kapatid ko para medyo baka mamaya maano natin yung teacher ng Acts. Punta tayo dito sa tinatawag na pagdating niya sa Corinto. Okay. Mula sa Athens, sa Council of Athens, ay meron tinatawag na Corinto. Doon sila nagtuloy. Okay. Pagdating nila sa Corinto, may isang malaking bagay na pangyayari. Okay, no? So, ang gagawin muna natin, break muna tayo ng konti. Kahit na 30 minutes pa lang tayo. Break muna ako ng konti, mga kabsat.
Basahin niyo muna yung sa Korinto, yung ating pinag-aralan. Okay, tuloy na ulit tayo. Pagdating sa Korinto, mga kapatid ko, ay na-meet niya naman doon sino? Sila. Si Priscilla at saka si Aquila. Bakit si Priscilla at saka si Aquila ay nasa Korinto? Mga kapatid. Any answer? Pinalayas. Bakit si Priscilla at saka si Aquila ay nasa Korinto samantalang sila ay galing sa Rome? Doon sila naligtas sa Rome. Any idea? Okay, malinaw naman dyan, ano? Ang sabi dito, sa chapter 18, verse 2. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius has ordered all the Jews to leave Rome. Paul went to see them, and because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. Every Sabbath, he reasoned in the synagogue, trying to persuade Jews and Greeks. Okay, no? Greeks. At nung dumating sila at saka si Timothy galing sa Macedonia, ay ginawa ni Apostol Pablo ay nag-focus na lamang siya sa pagtuturo sa mga sinagoga. Pero alam nyo, laging ano to laging kontrabida ang mga Hudyo Lagi nilang ino-oppose si Paul at naging mga abusado, no? At sabing ganyan nila, ay ikaw masyado ka mapagpagulo at nang dahil sila ay makulit, parang mga miyembro sa church na mga abusado, ginawa ni Apostol Pablo ay tinanggal niya ang kanyang panlabas na balabal. At sinabi niya sa kanila, nawa ang inyong dugo ay nasa inyo ng mga ulo. Ako'y malaya na sa responsibilidad. Mula ngayon, I will go to the Gentiles. So, sa unang bahagi ng pangangalan ng Panginoon, sabi niya ganyan, pag hindi kayo tinanggap nung sinend niya yung 70, ay ipagpag ninyo ang mga paa ninyo. Parang ganito ginagawa ni Apostol Pablo dito. Dahil ayaw siyang tanggapin, hinubad niya ang kanyang damit na panlabas at sinabi niya, I am clear of my responsibility. From now on, I will go to the Gentiles. Kaya nangyari, umalis nga si Pablo sa sinagoga at pumunta sa bahay ni Titius Justus, isang mananamba ng Diyos. Si Crispus na siya may-ari ng siya namamahala sa sinagoga at ang buong kabambahayan niya ay nangaligtas. At maraming mga taga-Korinto ang mga naligtas. Okay, no? At dito, sabi nga, nakagkaroon ng vision si Apostol Pablo. Huwag kang matakot. Magpatuloy ka magsalita. Huwag kang tumahimik sapagkat ako'y kasama mo at walang iba pang maaaring manakit sa iyo because marami akong mga
tao dito sa siyudad na ito. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanya. So anong ginawa? Dito lamang nag-stay si Pablo ng matagal. Nag-stay siya dito ng year and a half teaching them the word of God. Okay, no? Ang ganda, no? Naging pastor nila si Apostol Pablo sa 1 taon at kalahati. No, na nagtuturo sa kanila. At sabing ganyan, nang si Galio ang siyang proconsul ng Achaia, yung mga Hudyo na galit kay Pablo ay dinala siya sa korte. At siya ay kinasuhan. At sabing ganyan ni Galio, kung ikaw nga ay isang Hudyo, di dapat doon kayo mag-complain sa inyong mga kapwa. Pero since it involves question about words and names and our own law, settle the matter yourselves. It will not be a judge of such things. So sila ay tinapon ni Galio, yung mga nag-ano kay Pablo. And then sila ay nagpunta kay Sostenes, ang ruler ng synagogue, at binugbog nila siya. But Galio showed no concern whatever. Sabi, Paul stayed on in Corinth for some time. Then he left the brothers and sailed for Syria. Ito, may kasama na siya dito. Maliban kay Lucas, maliban kay Silas, maliban kay Timothy, sinama niya si Priscilla at saka si Aquila. 6 na sila. Okay, mga kapatid. 6 na sila. Pero bago siya naglayag, ay pinutol niya muna ang kanyang buhok sa may Sencria because meron siyang pangako sa Panginoon. At siya ay dumaong sa Ephesus. Pero ang kagandahan dito, nung sila ay nasa Ephesus na at nagturo, nagsalita, etc. And then sinabi niya, Priscilla, Aquila, iiwanan ko kayo sa Ephesus, kayo magsisilbing pastor dito. Pero patuloy pa rin nilang sinabi na, wag mo kaming iwan, sabi. Ganyan. Kaya, ano nangyari? Nagpasuloy siya na maglayag mula sa Ephesus, pumunta siya sa Caesarea, at pinuntahan niya ang mga iglesyang naroroon at muling bumalik sa Antioch. Doon natapos ang tinatawag na second missionary journey ni Pablo. Okay. Kaya mga kapatid, may question kayo. Hello? Hi? May tanong po ba? Tapos na yung second missionary journey. Review tayo. Ang first missionary journey ay binubuo ni Paul at saka ni Bernabe at ni Marcos at saka ni Lucas. Ang second missionary journey ay binubuo ni Paul, ni Silas, ni Lucas, ni Timothy at saka ni Priscilla at saka ni Aquila. Ngayon doon tayo sa third missionary journey. Break muna tayo para kape-kape muna kayo mga kapatid. Advisel, ngayon siya nakahingaw dito sa atin. It is a privilege to have our BOT na makasama natin sa pag-aaral. Okay. Last na bahagi, walang iba kundi ang last missionary journey o yung third missionary journey. So bago natin talakayin ito, balikan muna natin yung first. No? Kung titingnan natin, ang kabuuan ng Acts ay binubuo lamang ng 5 parte. Okay, no? First, ay yung establishment of the church, the outpouring of the Holy Spirit. Second, ay yung diaspora o yung persecution. Third, the first missionary journey.
fourth is the second missionary journey, and fifth, the third missionary journey. Ulitin ko ang una mga kapatid na bahagi ay kung titingnan natin ay yung the birth of the church. Andito yung tinatawag na organization. Magpapakilala muna and then pag-organize. O kaya dalawang bahagi ang organization natin In-establish muna ang mga apostol, pinakilala sa pamamagitan ng outpouring of the Holy Spirit, and then in-establish ang mga leaders. Yung mga diakono, etc., at mga elders. Yun ang first part. Second part is the diaspora. Pag sinabi natin diaspora, ang pangangalat nila. Nangalat sila dahil kasi there was a persecution initiated by Saul, at kaya sila ay nagsibalik sa kanilang mga lugar-lugar. Alam niyo isang bagay na gusto kong bigyan ng pansin dito. Kung hindi dahil sa persecution na ginawa ni Apostol Pablo, hindi lalaganap ang salita ng Diyos. Kasi yung mga Jerusalem converts na mga taga Antioch, Bithynia, etc., Roma. Remember, hindi si Pablo ang siya nagsimula ng church sa Rome. Hindi po siya yun. Okay. Ay nagsiuwi sila sa kanilang mga bayan at doon nagsimula ng pananampalataya. Kaya yung tinatawag natin na paglalakad ni Pablo sa kanyang missionary journey ay para bagang yun ang tinatawag na formal na pag-evangelize. Pero hindi lamang formal na pag-evangelize, kundi formal din pagtatalaga ng mga gawain sa mga respective areas na kung saan may mga Kristiyano. Napapansin nyo, along the way kanina pag-aaral natin, laging binabanggit na si ganito who is a believer of God, si ganyan who is a worshiper of God. In short, prior to their coming, there were people, not only Judaistic ang kanilang faith, kundi may mga tao na mananampalataya na hindi nga lang pasolid ang kanilang pananampalataya o knowledge sa Panginoong Jesucristo. Lagyan ko ito ng hindi ng coffee mate. Okay. Patimpla lang po ako ng kape sa aking apo. Kaya nga dito makikita natin, na-establish na mga simbahan, na-establish na. Pero ang mga simbahan nila dito ay hindi yung katulad ng simbahan natin sa ngayon. Ang simbahan nila noon ay yung pagtitipon primarily sa synagogue, and second, pag-establish ng mga host na mga mamamayan na kung saan doon sila nagkakatipon-tipon. Okay. But dito may makikita na tayong foreshadowing of the organization of the church. Kasi when Paul was in Ephesus, iniwan niya doon si Priscilla at saka si Aquila. At to a certain degree, when they were in Macedonia and Philippi, iniwan niya doon si Timothy at saka iniwan si Timothy at saka si Silas. Okay, no? Ngayon, dadako naman tayo sa tinatawag na last part, which is yung tinatawag na last missionary journey ni Apostol Pablo, no? Bumalik na siya bumalik na siya sa Antioch, nakaikot na siya. Kaya sabi ng Bible, Paul went to Corinth, nakilala niya si Priscilla at Aquila na pinalayas mula sa Roma, at pumunta sila sa Ephesus at kapagsimula sila ng gawain, iniwan niya si Priscilla at saka si Aquila sa Ephesus. At after some time, nung pumaroon siya sa Caesarea, ay bumalik na siya sa Antioch. So balik siya sa home base niya. Wala pa dito sila Bernabe, wala pa dito si Marcos. Hindi na binanggit. Okay, no? At ang nangyari, nung sila ay nasa Antioch na uli, siya muling pumaroon sa tinatawag na mga lugar-lugar sa paligid ng Galacia and Phrygia, strengthening all the disciples. Remember, hindi ito yung tinatawag na third missionary journey. Ito pa lamang yung precursor doon sa third missionary journey ni Apostol Pablo
Ginawa niya yung area ng Antioch, bahagi ng Galatia at saka Phrygia. Marami ng mga churches doon. Marami ng mga disciples. Umikot-ikot muna siya doon. Pag pinalakas niya. Remember this, no? Si Apostol Pablo lang ay may kakayahang ipaliwanag ang Mesiyas mula sa lumang tipan. Dahil siya isang Pariseo. Sila Pedro, wala. By experience lang sila Pedro. Yung kung ano narinig nila kay Jesus, kung ano nakita nila kay Jesus, yun ang kanilang pinapangaral. No? Pero si Apostol Pablo is different. Meron siya tinatawag na connection. No? May connection siya sa Old Testament kasi yun ang basis talaga eh. Patungkol sa Mesiyas. Kaya nangangaral siya and then eventually, no, merong isang lalaki sa Alexandria na nagngangalang Apollos. Galing siya sa Ephesus. May pinag-aralan siya. May knowledge siya tungkol sa scriptures. Naturuan siya sa mga kaparaanan ng Panginoon. At patuloy siya nangangaral. Nangangaral. Okay, no? Pero wala pa siya natatanggap na ibang bautismo maliban sa bautismo ni Juan. Kaya nagsasalita siya sa mga sinagoga at nung marinig ni Priscilla at Aquila ang tungkol sa kanya at inimbitahan nila siya sa kanilang bahay upang ipaliwanag sa kanya ang mga kaparaanan ng Diyos ng higit na mas matindi. Okay, no? Dito may importante na pinakikita natin yung tinatawag na pag-aaral. Itong si Apollos na ito, matalino. Pero kulang ang information na kanyang tinanggap. Kaya kahit nakikipagbatbatan siya sa sinagoga, kapos pa rin siya. At nung marinig ni Priscilla at saka ni Aquila, si Apollos. Remember, si Priscilla at saka si Aquila, nakasama ni Paul. Nagsisharing sila. No? Nang marinig ni Priscilla at si Aquila, si Apollos, tinawag nila ito at isinama nila sa kanilang tahanan at tinuruan ng tungkol sa mga kaparaanan ng Diyos ng mas malalim. Kaya, nang si Apollos ay pumaroon sa Achaia, ang mga kabatiran ay in-encourage siya at sumulat sa mga disipulo kung saan man siya pupunta upang siya ay mangaral. In short, eto na si Apollos, mangangaral na. At binigyan siya ng letter of encouragement para maging permit niya. On arriving, he was a great help to those who by grace had believed, for he vigorously refuted the Jews in public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Christ. Medyo tumindi na siya. Kaya mga kapatid, it is very important for us to understand na dapat nagpapatuloy tayo ng pag-aaral natin. Kasi marami tayong matututunan mga ibang bagong bagay sa ating pag-aaral tungkol sa Panginoon na mas makakatulong sa ating ministry. Tingnan siya, Apollos. Tumanggap na siya ng tinatawag na pangunahing turo. Pero magaling na siya. Binabangga niya na yung mga tao sa sinagoga. Pero nang marinig siya ni Priscilla at ni Aquila, dahil hindi pa niya naririnig at tungkol sa banal na Espiritu Santo, ang alam lang niya ay ang bautismo ni Juan. Kinausap siya at isinama sa kanilang tahanan at tinuruan nila si Apollos. At dahil doon, lalo naging matindi si Apollos sa pangangaral. At tuwan-tuwa ang mga kapatiran, kaya binigyan siya ng permit. Now, this is to certify that Apollos is part of this church, something, Ephesus at ganito. Remember, iniwan ni Pablo sa Ephesus si Priscilla at saka si Aquila. Kaya si Aquila at saka si Priscilla niya ang nagsilbing tatay ni Apollos doon sa Ephesus. Okay, no? At nung siya ay pumaroon sa Corinth, dahil kasi si Apostol Pablo ay nasa Corinto sa chapter time,
sa 19. Ika nga, nakilala niya si Apostol Pablo. At anong nangyari? Si Apostol Pablo ay nagkaroon ng isang magandang dynamic relationship kay Apollos. Okay. At dito nga, nung sila ay nasa Ephesus na, at may nakatagpo sa mga ilang mga apostoles, mga disciple, tinanong niya sila, katulad din sila ni Apollos, na hindi kilala ang bautismo sa Holy Spirit. Kaya tinanong sila ni Apostol Pablo, have you heard that there is a Holy Spirit? Natanggap niyo na ba siya? Sabi nila, wala kami alam tungkol sa kanya. Eh, ano pala bautismo ang inyong tinanggap? Tulad ni ni Apollos, yung tinanggap nila ay John's baptism, the repentance from sin. Kaya ginawa ni Apostol Pablo, pinangaralan niya sila at sinabi ang tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo. At ang nagandahan dito, walang laying on of hands. When they heard this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. There were about 12 men in all. Kaya kung tignan ninyo dito, parang na-revive dito yung tinatawag mga apostol, no? Ang tawag dito ay ang mga apostol ng Epeso. Okay, no? Dito nagpatuloy si Apostol Pablo na pumasok sa sinagoga at nangaral siya for 2 years. At sabi nga ng Bible, pumaroon siya lagi sa sambahayan o sa bahay o sa hall ni Tyrannus. At nangangaral siya doon sa loob ng 2 taon upang ang lahat ng mga Hudyo at mga Griego na nabubuhay sa probinsya ng Asia ay makarinig ng salita ng Panginoon. Sabi ng Biblia, God did or the extraordinary miracles through Paul na kahit na yung kanyang panyo o kanyang apron, kapag nahawakan nila, sila ay nagsisigaling. Okay, siguro ito yung nabasa ni sino yun? Si Mike Velarde. Okay, etc. To make the story short, dito makikita natin ang prominenteng kwento dito ay yung pitong anak ni Siba na ginagaya si Apostol Pablo sa pangangaral. Pero dahil kasi wala silang power, dahil di sila, sorry po ba, kapatid talaga inatok ako. Dahil hindi sila tumanggap sa Panginoon, therefore hindi sila nire-recognize ng masamang spirito. Kaya sabi sa kanila, si Pablo, kilala ko, pero sino kayo? No? At sila ay sinaktan ng mga masamang spirito. Kaya lang, yung pangyayaring yun na nangyari sa Ephesus, ay natakot sila at niligan nilang Panginoon ito high honor. At marami sa kanila sumampalataya at openly confess of their evil deeds. A number who had practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. When they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas. In this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. After all this had happened, Paul decided to go to Jerusalem, passing through Macedonia and Achaia. Ito na sa kanyang third missionary journey. I must visit Rome also. Ito na sabi niya. No? He sent two of his helpers, Timothy and Erastus. May kasama na pala siya dito, si Erastus. To Macedonia, while he stayed in the province of Asia a little longer. About that time, there arose a great disturbance about the way. Yung silversmith ng pangalan ay Demetrius, dahil siya gumagawa ng statwa ni Artemis o ni Diana, nawala na sila ng business. Kaya ginulo nila yung pangangaral ni Apostol Pablo sa Ephesus. Kasi yung Ephesus ang center of worship of Artemis o Diana, the goddess of fertility. Okay. Kaya naman ng mga tao yung paliwanag dito ni Demetrius, nagalit sila kay Pablo. Kaya ang ginawa nila,
kanilang hinuli si Gaius at saka si Aristarchus. Si Gaius, isa ito sa mga sinulatan ni Apostol Pablo. Na kasama pala ni Apostol Pablo ito sa isang sulat. I'm sorry. Corrected. Mga kasama siya nila Pablo sa Macedonia. At nung sila ay kanilang nahuli, ay sila ay pinagsasaktan. Pero dahil maraming kaibigan si Apostol Pablo doon, maging yung mga opisyal ng probinsya na kaibigan ni Pablo, pinagsabihan siya na wag na siyang pupunta dito, papasok sa area na ito na kung saan ay pinangungunahan ni Demetrius ang pag-oppose doon sa gospel na pinipreach ni Pablo. Kaya nagkakagulo sila ng husto. At they pressed charges against them. At sinabi nila na kinakailangan atin itong ayusin ng naaayon. Kaya nga, nung matapos na ang mga sitwasyon na yon, Paul sent for the disciples and after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. So matapos ang gulo doon, nagpaalam na si Apostol Pablo. Umaro na siya sa Macedonia. Okay, no? Nagsalita siya sa mga tao doon. Samahan siya ni Sopater na anak ni Pirhus mula sa Berea at saka ni Aristarchus at saka si Segundo from Thessalonica at si Gayo from Derbe, Timothy also and Tychicus and Trophimus from the province of Asia. These men went on ahead and waited for us at Troas, sabing ganyan. But we sailed from Philippi after the Feast of Unleavened Bread and 5 days later joined the others at Troas, where we stayed 7 days. Marami ng grupo dito. So yung third missionary journey niya, marami na sila. Bilangin nyo na lang, ano? Pero si Paul pa rin na siya noong una. Kaya on the first day of the week, they broke bread. At nang sila aalis na, at nakipag-usap sa mga tao hanggang sa gumabi na at maraming mga bagay ang mga nangyari na pag-usapan. At dito sa pagkakataon na ito, habang nakikinig ang isang lalaki na nagngangalang Eutychus, sa sobrang antok dahil gabing-gabi na, siya ay nahulog at namatay sa bintana. Pero sabi niya Apostol Pablo, don't be alarmed. Pagkat buhay siya, siya pinalangin ni Pablo at siya ay muling nabuhay. At nagpatuloy si Apostol Pablo sa pamamagitan ng paglalayag patungkol sa Asos. At doon ay nag-usap sila na sila'y maglalakad na lamang. At doon sa Asos, tinake na si Apostol Pablo at nagpunta sila sa Mytilene. Doon ay pumaroon sila at dumating sila sa Chios. And day after that was they crossed over to Samos and to the following day arrived at Miletus. Paul had decided to sail past Ephesus to avoid spending time in the province of Asia, for he was in a hurry to reach Jerusalem if possible by the day of Pentecost. Okay, from Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. When they arrived, he said to them, you know how I leave the world, etc. Sinabi ngayon at siya ay nagpaalam na dito para hindi na siya babalik. Kasi nga, alam naman natin na siya ay mamamatay na. At sabi niya, I was compelled with the Holy Spirit to go to Jerusalem kahit na alam ko na mayroong pagsubok na siyang kakaharapin doon sapagkat doon siya ulihin at dadalhin sa Roma. Okay, to make the story short, tinapos niya yung Ephesian na stint niya, umaroon siya sa Roma, at dito natin maririnig yung sinabi ng Panginoon doon sa talatang 18 o 35 pala. No? Sabi ngayon, sabi niya sa verse 33, I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. You yourself know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. In everything I did, I showed you that by this kind of handwork, we must help the weak
remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Again, assignment. Bago natin simulan yung susunod sinabi ni Jesus ito, sabi ni Pablo, saan natin matatagpuan itong it is more blessed to give than to receive na sinabi ni Jesus. Sana niyo yan, Okay. Pero ang context ni Pablo dito ay hindi katulad ng context na maraming pastor ngayon. Ang sabing ganyan ni Apostol Pablo dito, ang context niya, nagtatrabaho siya para makatulong. Dahil it is more blessed to give than to receive. The context is magtrabaho para makatulong. Okay, gusto ko lang linawin ito. At nung sila'y manalangin, sila'y nagsiiyakan, pinagkat siya at siya'y pinayaon na nila hanggang doon sa bangka. Sapagkat siya'y paroroon na. Kaya sa chapter 21, hanggang siya ay makapaglayag niya papuntang Kos, mula papuntang Rhodes, Patara, Phoenicia, hanggang sa Cyprus, Syria, sila'y dumaong sa Tyre sapagkat sila ay mag-unload ng cargo. Nung may makita siyang mga alagad doon, nag-stay siya ng 7 araw, and through the Holy Spirit, they urged Paul to go to Jerusalem. But when our time was up, we left and continued on our way. All the disciples and their wives and children accompanied us out of the city. And there on the beach, we knelt to pray. After saying goodbye to each other, we went aboard the ship and they returned home. Okay, no? We continued our voyage from Tyre, Ptolemais, papunta doon sa tinatawag na Caesarea ulit, doon sa bahay ni Philip na evangelist, na isa sa mga 7. He had 4 unmarried daughters who prophesied. Okay, no? Ito magandang halimbawa po ito mga kapatid ko, na yung 4 na anak ni Philip na evangelist ay hindi nag-asawa, kundi kasama niya sa pangangaral ng ebanghelyo by being prophetess. Nung sila ay pumaroon na, nagkaroon sila ng tinatawag na pangitain si Agabo, na isang propeta humula sa Judea. At sinabi niya, tinanggal niya ang belt ni Pablo, tinali niya ang mga kamay niya, at sinabi niya, ang Holy Spirit na nagsasabi sa akin na pagdating mo sa Jerusalem, ikaw ay ibabind ng mga Hudyo doon ng sarili mong belt at ikaw ay ibibigay sa mga Gentiles. Prophesying na ikang lilitisin si Apostol Pablo sa Rome because yun ang kanyang ni-request. To make the story short, alam niya na yun. You know? After this, he got ready and went up to Jerusalem. Some of the disciples from the Caesarea, etc. at kung ano pa. Okay. Ang iiwan ko sa inyo mga kapatid ko ay yung last chapter na ito, yung chapter 21, 22 hanggang 23, ay basahin ninyo as a collateral reading. Hanggang doon pala sa 28. Twenty-one to 28, basahin ninyo. That is part of your assignment. And then, make tinatawag a reaction on the events that transpired mula Jerusalem hanggang papunta doon sa Rome. Kasama na to yung pagkagat ng aso sa kanya. Pagkagat ng ahas sa kanya na naging na-shipwreck sila. Okay, now from 21 to 28, I want you to make a reaction paper on that. Kahit na 1 page lang. At i-post nyo na lang sa aking personal account. Huwag dito sa New Testament, sa personal account ko. Mga kapatid, pasensya na po kayo.
we need to stop this at this moment. Medyo hindi na maganda yung pakiramdam ko. Yung ngipin ko hanggang ngayon ay medyo namamaga pa ng konti. But thank you for the time you well spent. No? Kaya Pastor Hope, tayo po ay magwawakas na. Okay po, Hello, Dok. Pastor Hope. Sige po, tayo po muna yung manalangin. Nihiling ko po si Pastor Mario to close us in the word of prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa napakagandang opportunity na mag-aral po patungkol po sa iyong kapurihan, kalulatian, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, sa susunod na pag-aaral namin muli, na patuloy kami may matutunan, Panginoon. Matandaan naman namin lahat ng mga lecture, lahat ng mga explanation. Dalangin namin na tumimo ito sa aming puso, hindi namin sa aming isipan, Panginoon, kundi sa aming din buhay, Lord God. Pagpalain mo po kami sa susunod namin na pagsasama-sama muli sa online, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, dapat may taas, o lahat mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, open cam na po tayo para sa ating photo. Recording stopped.